Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at naghihintay ng balita tungkol sa inyong SSS pensyon para sa Enero 2026, makinig kayo ng mabuti dahil maraming kumakalat na maling impormasyon ngayon na nagpapahirap sa inyo. Nakita ko ang iba na nagsasabing may 12,000 na biglang lalabas sa ATM at alam ko na marami sa inyo ay umaasa at nag-aantay na sa pera na iyon para sa gamot, sa bills, sa pagkain ng mga apo. Pero mga kapatid, hindi totoo ang ganyang klase ng balita. Walang 12,000 na biglang ipapamudmod ang SSS sa lahat ng pensioner this January. Ang totoo diyan, may pension increase nga na nagsimula na noong September 2025 at patuloy itong tataas hanggang 2027 pero hindi ito 12,000 flat amount na para sa lahat. Ang tunay na nangyayari ay depende sa dami ng inyong pension ngayon, may percentage increase na idadagdag, at ito ay abot hanggang 13% o 15% para sa first year. Kaya kung ikaw ay may 12,000 pension ngayon, hindi ibig sabihin na magiging 24,000 ka. Ang ibig sabihin, maaaring tumaas ang inyong pension ng mga 1,200 hanggang 1,800, kaya maaaring umabot kayo ng 13,200 hanggang 13,800 this January 2026. Ito ay malaking tulong pa rin, pero kailangan nating malaman ang totoong halaga para hindi tayo umasa ng mali. At dahil maraming seniors ngayon ang nalilito kung sila ba ay kasama sa pension increase na ito, kung kailan dadating ang pera sa kanilang ATM, at kung ano pa ang mga benepisyo na hindi nila alam na matatanggap nila, kailangan nating pag-usapan isa-isa ang lahat ng detalye. Kasi ang katotohanan, maraming seniors na hindi nakakaalam na may additional 1,000 monthly allowance sila on top of their regular pension na maraming hindi nakaklaim dahil hindi nila alam. May 13th month pension din kayo every December at may mga dependents pension para sa inyong mga anak na below 21 years old or may disability. Kaya ngayong video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong SSS pension this January 2026. Una sa lahat, kailangan nating linawin kung ano ba talaga ang SSS Pension Reform Program na nag-umpisa noong September 2025. Ito ay opisyal na aprobado ng Social Security Commission under Resolution number 340. At ito ay isang 3 taong plano kung saan ang inyong pension ay tataas gradually every year. Para sa mga retirement at disability pensioner, ang kabuuang increase after 3 years ay umabot ng 33%. Para naman sa survivor pensioners o yung mga dependent ng namatay na member, ang increase ay 16%. Ngayong Enero 2026, tayo ay nasa second phase na ng increase na ito. Ang unang phase ay nangyari na noong September 2025 at ngayon ay makikita na ninyo ang dagdag na pera sa inyong monthly pension. Pero tandaan, ang dami ng increase ay nakadepende sa kasalukuyang pension amount ninyo at sa inyong contribution history. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay 8,000 ngayon at ang average increase ay mga 12%, ang dagdag ninyo ay mga 960, kaya magiging 8,960 na ang inyong pension. Kung naman ang inyong pension ay 15,000 at tumaas ng 12%, ang dagdag ay 1,800, kaya magiging 16,800 kayo. Kaya nakikita ninyo, hindi pare-pareho ang dami ng increase dahil percentage-based ito at hindi fixed amount. Ngayon, usapan naman natin ang payment schedule para sa Enero 2026 dahil ito ang pinaka-importante para sa inyo na kailangan ng pera sa tamang oras. Ang SSS ay may 2 batch ng payout every month at ito ay nakadepende sa inyong date of contingency. Ang date of contingency ay ang PETSA kung kailan kayo naging eligible for pension. Kung ang inyong date of contingency ay nahulog sa araw 1 hanggang 15 ng buwan, kayo ay batch 1. Kung nahulog naman kayo sa araw 16 hanggang 31, kayo ay batch 2. Para sa Enero 2026, may special arrangement ang SSS dahil maraming holiday sa panahong ito. Ang batch 1 na dapat ay makakuha ng pensyon sa unang linggo ng Enero ay makakakuha na ng kanilang pensyon ng December 29, 2025. Oo, mga kapatid, bago pa mag-New Year,
Makakakuha na kayo ng inyong January pension kung kayo ay batch 1. Ito ay dahil sa holiday adjustments para sa December 30, na Rizal Day, December 31 na special holiday, at January 1 na New Year's Day. Ang ibang banks ay maaaring mag-credit ng mas maaga pa, possibly December 26, dahil sa banking schedules. Kaya kung kayo ay batch 1, i-check ninyo na ang inyong ATM or bank account before the end of December. Para naman sa batch 2, ang inyong pension ay dadating ng January 16, 2026 at walang adjustment sa date na ito dahil walang holiday na sumasalubong. Ang importante ay tiyakin ninyo na updated ang inyong bank account details sa SSS para walang delay sa pagpasok ng inyong pera. Maraming seniors ang hindi alam na bukod sa regular pension, may additional benefits pa sila na entitled to receive. Ang pinakauna dyan ay ang 1,000 additional monthly benefit na simula ng January 1, 2017. Ito ay automatic na kasama sa inyong monthly pension, pero maraming pensioners ang hindi aware na hiwalay ito sa kanilang basic pension computation. Ibig sabihin, kung ang inyong computed pension based sa formula ay PAYT 500, ang actual na tatanggapin ninyo ay 9,500 dahil sa dagdag na 1,000. Hindi ito one-time lang, ito ay monthly, na dagdag na kayo ay entitled forever habang pensioner kayo. Pagdating naman ng Disyembre every year, lahat ng SSS pensioner ay tumatanggap ng 13th month pension. Ito ay equivalent ng inyong monthly pension amount. Kaya kung ang regular pension ninyo ay 10,000, makakakuha kayo ng additional 10,000 sa December. Ito ay simula pa noong 1988 at ito ay para sa retirement pensioners. Aning 13th month pension ay hindi kasama sa January payment. Pero importante na alam ninyo ito para sa financial planning ninyo throughout the year. May isa pang benefit na maraming seniors ang hindi aware at ito ay ang dependents pension. Kung meron kayong dependent children na below 21 years old o kahit lampas na ng 21 pero may disability, entitled sila sa dependents pension na equivalent sa 10% ng inyong monthly pension or 250 kung alin ang mas mataas. Kaya kung ang pension ninyo ay 12,000, ang dependents pension per child ay 1,200. Kung meron kayong 3 dependent children, ang total family pension ninyo ay 12,000 plus 3,600 na total na 15,600 per month. Pero maraming seniors ang hindi nag-file para sa benefit na ito dahil hindi nila alam na available ito. Usapan din natin ang tungkol sa mga bagay na dapat ninyong iwasan para hindi mawala ang inyong pensyon o para hindi kayo ma-penalize. Ang isa sa pinaka-importante ay ang kailangan ninyong i-update ang SSS kung may mga pagbabago sa inyong personal information o bank account. Maraming pensioners ang nag-switch ng bank o nag-open ng bagong account pero hindi nila sinasabi sa SSS at ang nangyayari ay delayed ang kanilang pension o worst case ay napupunta sa wrong account. Para i-update ang inyong disbursement account, kailangan ninyong mag-login sa inyong My SSS account at i-enroll ang inyong bagong bank account o GCash. Kailangan ng clear picture ng inyong bank passbook or ATM card na may inyong pangalan at account number or screenshot ng GCash profile ninyo. Ang pangalan sa bank account or e-wallet ninyo ay dapat exactly the same sa inyong registered SSS name, kung hindi ay hindi ito ma-approve. Another important thing, kung bumalik kayo sa trabaho after retirement, ang inyong pension ay suspendihin temporarily. Maraming seniors ang nag-decide na mag-part-time work or short contract work para sa extra income, pero hindi nila alam na dapat nila itong i-report sa SSS. Kapag nag-stop na kayo sa trabaho at officially retired na ulit, ang pensyon ninyo ay i-restore. Pero kung hindi ninyo ito ni-report at nalaman ng SSS na nag-work kayo habang tumatanggap ng pension, pwede kayong masingil ng penalties at baka kailangang ibalik ang mga pensyon na natanggap ninyo during that period. May mga special considerations din para sa mga pensioner na may utang pa sa SSS loan. Lahat ng unpaid short-term member loans ay automatically deducted from your retirement benefit, whether or not expired na ang term ng payment as of contingency date. Ang date of contingency ang cut-off date for charging interest and penalty.
Kaya kung kayo ay may outstanding balance pa sa SSS loan ninyo before retirement, automatic na ibabawas yan sa inyong pension benefit. Kung malaki ang utang ninyo, pwedeng malaking bawas ang mangyari sa una ninyong pension payout, kaya dapat aware kayo dito para hindi kayo magulat. May mga pensioners din na nag-avail ng advance payment option, kung saan pwede nilang kunin ang first 18 months ng pension in lump sum with discount based on preferential interest rate. Ito ay available upon filing ng initial retirement claim. Maraming seniors ang gumagamit nito para sa malaking gastusin like medical procedures, home repairs, or business capital. Pero dapat ninyong isipin ng mabuti kung kailangan ba talaga ninyo ng lump sum dahil once na kinuha ninyo yan, hindi na kayo makakakuha ng monthly pension for the next 18 months. May isa pang senaryo na dapat ninyong malaman at ito ay ang 5-year guaranteed period. Kung ang retired pensioner ay namatay within 60 months from the start ng monthly pension at walang primary beneficiaries, ang secondary beneficiaries ay entitled sa lump sum benefit na equivalent sa total monthly pension, corresponding sa balance ng 5-year guaranteed period excluding dependents pension. Kaya importante na updated ang inyong beneficiary records sa SSS. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang dapat ninyong gawin this January para ma-maximize ang inyong pensyon at para walang problema sa pag-receive ng pera. Ang unang hakbang ay check ninyo kung aling batch kayo belong, kung batch 1 or batch 2. Pwede ninyong i-check ito sa inyong SSS records or sa My SSS portal. Once na alam na ninyo kung kailan ang expected date ng inyong pension, dapat ninyong bantayan ang inyong bank account or ATM. Para sa batch 1, i-check ninyo na ng December 26 or 27 dahil may mga banks na nag-credit ng mas maaga. Para sa batch 2, bantayan ninyo ng January 15 onwards. Kung lumampas na ang expected date pero hindi pa dumarating ang pension ninyo, first thing na gawin ninyo ay i-verify na updated ang inyong bank account details. Pwede ninyong tawagan ang SSS Hotline 1455 para mag-verify. Maraming delays na nangyayari dahil outdated ang records ng pensioner, lalo na kung nag-switch sila ng bank pero hindi nila in-update sa SSS. Second step, i-maximize ninyo ang increase na natanggap ninyo. Kahit maliit lang tingnan ang dagdag na 1,000 or 1,500 per month, kung i-budget ninyo ng maayos, pwede itong gumawa ng malaking difference sa inyong buhay. Maglist kayo ng priorities ninyo. Gamot ba ang pinaka-importante? O pagkain? O bills? Kung may natitirang pera after basic needs, pwede ninyong iset aside para sa emergency fund dahil hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit o may biglang gastusin. Third step, i-claim ninyo lahat ng benefits na entitled kayo. Kung hindi pa ninyo na-claim ang dependents pension para sa inyong mga anak, gawin ninyo na ito. Mag-gather kayo ng requirements. Birth certificate ng mga anak na duly registered with local civil registrar or issued by PSA, at kung may discrepancy sa information, kailangan ninyo ng additional documents. Kung ang dependent children ay hindi reported sa member's personal record, kailangan ng supporting documents. Para sa mga may 21 years old and above na dependent children with disability, kailangan ng medical certificate na nagpapatunay ng disability. Kung magfa-file kayo through My SSS, sundin lang ang instructions doon at i-upload ang required documents. Kung hindi kayo komportable sa online, pwede kayong pumunta sa nearest SSS branch pero mag-appointment kayo online muna para hindi kayo maghintay ng matagal. Fourth step, kung nag-switch kayo ng bank recently o gusto ninyong mag-switch ngayon para sa mas convenient na location or better services, gawin ninyo ito agad pero siguruhin complete ang documentation. Ang proseso ng pag-update ng disbursement account ay tumatagal ng ilang linggo for approval. Kaya kung gusto ninyong ma-receive ang January pension sa bagong account, dapat maaga kayong nag-file ng changes. If hindi nyo umabot ang deadline, okay lang na sa lumang account muna dumating ang January pension, basta updated na lang ng February onwards. Ang isa pang importanteng bagay na dapat ninyong malaman ay ang mga common scams na nangyayari ngayon na nagsasamantala sa mga seniors.
Maraming text messages or Facebook posts na nagsasabing may additional 5,000 or 10,000 aid na pwede ninyong i-claim at kailangan lang ninyong magbigay ng personal information o magbayad ng processing fee. Mga kapatid, lahat ng benefits galing sa SSS ay through official channels lang. Hindi kayo hihingian ng SSS ng pera para ma-process ang inyong claim at hindi sila magpapadala ng text message na may link na kailangan ninyong i-click. Kung may nakita kayong kahit anong suspicious message or post, huwag kayong magtitiwala. Tawagan ninyo directly ang SSS Hotline 1455 para mag-verify. May mga tao rin na nag-aalok na tutulong sa inyo mag-file ng claims in exchange for a fee. Mga kapatid, ang pag-file ng SSS benefits ay libre. Pwede kayong gumawa ng sarili ninyo through My SSS or pwede kayong pumunta sa branch at tutulong ang staff nila ng libre. Walang dahilan para magbayad kayo ng kahit sino para lang sa pag-file ng claim. At kung may nag-aalok sa inyo ng special arrangement para tumaas ang pensyon ninyo ng mas malaki or para makakuha kayo ng benefits na hindi naman kayo qualified, huwag kayong papayag. Ito ay fraud at kung sakaling sumali kayo sa ganoong arrangement, kayo mismo ang mapapahamak dahil pwede kayong ma-charge ng SSS ng penalties at pwede pang mawala ang inyong pension. Ngayon, pag-usapan natin ang inyong karapatan bilang SSS pensioner na maraming hindi alam. Kung mayroon kayong complaint o concern sa SSS service o kung hindi ninyo natatanggap ang tamang amount ng pensyon, mayroon kayong karapatan na mag-file ng grievance. Pwede kayong pumunta sa SSS office at humingi ng assistance or pwede kayong mag-send ng email sa usaptayo.gov.ph. Lahat ng legitimate complaints ay ine-entertain ng SSS at may proseso sila para ma-resolve ang mga issues. Kung hindi kayo satisfied sa response ng local office, pwede kayong mag-escalate sa higher office or even sa SSC. Mayroon ding pensioners remittance program na pwede ninyong i-request for exemption kung hindi kayo makaka-remit ng required documents dahil sa valid reasons. Kung kayo ay bedridden o may serious medical condition na hindi kayo makapunta sa SSS office, pwede kayong mag-request na magpadala ng representative with proper authorization letter at supporting documents. Ang karapatan din ninyo ay makatanggap ng clear at accurate information tungkol sa inyong pensyon. Kung may hindi kayo maintindihan sa computation ng pension ninyo, pwede kayong humingi ng breakdown mula sa SSS. May pension calculator sa SSS website na pwede ninyong gamitin para mag-estimate ng inyong expected pension based sa contribution history ninyo. At kung makita ninyong may discrepancy between sa estimate at sa actual pension na natatanggap ninyo, karapatan ninyong tanungin kung bakit at humingi ng explanation. Para sa mga seniors na may mga apo o mga anak na tumutulong sa kanila, importante rin na magturo kayo kung paano mag-manage ng SSS pension affairs. Maraming instances na ang pensioner ay nawawalan na ng kakayahan to manage their own finances dahil sa age or medical condition at kailangan ng family member na mag-take over. Pero hindi basta-basta pwedeng kunin ng kahit sino ang pension ninyo. Dapat may proper authorization at documentation. Kung kayo ay physically unable na to withdraw your pension personally, pwede kayong mag-designate ng authorized representative through special power of attorney na notarized at may supporting documents na nagpapatunay ng inyong condition. Ang SPA should be specific kung ano ang authority ng representative, kung temporary lang ba or for long term, at dapat regularly monitored para sa protection ng pensioner. May mga cases kasi na ang pensioner ay naabuso ng sariling family members na nag-take advantage sa kanilang pension. Kaya importante na may checks and balances at hindi lang isa lang ang may alam ng lahat ng information. Kung possible, dapat may trusted family member na nagmo-monitor at nagve-verify na ang pensyon ay talagang napupunta sa pangangailangan ng pensioner at hindi nawawaldas sa iba. Ang isa pang practical na advice para sa January 2026 ay mag-budget kayo ahead para sa buong taon.
Kung alam ninyo na ang pension ninyo ay 12,000 with increase, magiging mga 13,200 to P13,800 plus 1,000 additional benefit na dapat included na yan sa amount na natatanggap ninyo, gumawa kayo ng monthly budget plan. Halimbawa, if total pension ninyo ay 14,000, breakdown ninyo 4,000 for food, 3,000 for medicine, 2,000 for utilities, 2,000 for transportation and miscellaneous, 3,000 for savings or emergency fund. Kung may mga regular na appointments kayo sa doktor o regular medicines na kailangan bilhin, i-list ninyo yan para alam ninyo kung magkano ang talagang kailangan every month. Kung minsan kulang ang pensyon, alam ninyo na agad kung saan pwede mag-adjust or kung saan pwede humingi ng tulong sa family. Ang December 13th month pension ay dapat reserved ninyo para sa malaking gastusin na hindi regular monthly expenses, like pag-aayos ng bahay, major medical procedures, o emergency situations. Huwag ninyong gagastusin lahat agad-agad sa Pasko lang, kasi baka sa January to November ay kulang kayo sa budget. At Shihulikas, gusto ko lang i-remind sa inyong lahat na ang SSS pension na ito ay resulta ng taong-taong contributions na ginawa ninyo nung kayo ay nagtatrabaho pa. Ito ay karapatan ninyo at hindi ninyo dapat ikahiya na magtanong kung may hindi kayo maintindihan or humingi ng tulong kung kailangan ninyo. Ang SSS at ang buong gobyerno ay nandyan para tulungan kayo, lalo na ngayong senior na kayo at may mga challenges na kinakaharap kayo. Pero kailangan din ninyong maging proactive sa pag-manage ng inyong benefits. Huwag kayong maghintay na may mangyaring problema bago kayo kumilos. I-check ninyo regularly ang inyong SSS account, i-update ninyo ang records ninyo, at bantayan ninyo ang mga announcements from SSS para updated kayo sa mga bagong policies at benefits. Kung may kakilala kayong seniors na walang access sa internet o hindi marunong gumamit ng gadgets, tulungan ninyo sila. Share ninyo ang information na natututunan ninyo dahil maraming seniors ang nahihirapan na makuha ang tamang information at nadadaya lang dahil doon. Ang January 2026 ay simula lang ng 3 taong pension increase program. Sa 2027, mas lalo pang tataas ang pensyon ninyo at ang overall increase by that time ay umabot na ng 33% para sa retirement at disability pensioners. Kaya kahit ngayon ay parang maliit lang ang dagdag, after 3 years ay makikita ninyo na ang malaking difference. Ang importante ay nag-invest pa rin kayo sa health ninyo, kumain ng tama, uminom ng gamot regularly, at mag-exercise kahit light lang para mas matagal pa kayong makapag-enjoy ng pension na pinaghirapan ninyo. At sa mga pamilya ng mga seniors, sana naman ay gabayan ninyo ang inyong mga magulang o lolo at lola sa lahat ng proseso na ito. Maraming seniors ang nahihirapang maintindihan ang teknolohiya o ang mga komplikadong proseso ng gobyerno, kaya ang tulong ninyo ay napakahalaga. Huwag ninyong isipin na burden sila kasi darating din ang panahon na kayo ay magiging senior din at kayo naman ang mga ilangan ng tulong. Ang respeto at pagmamahal na ipinakikita ninyo ngayon sa inyong mga seniors ay ang same na respeto at pagmamahal na babalik sa inyo in the future. Kaya sa lahat ng SSS pensioners dyan, congratulations sa inyong pension increase this January 2026 at sana ay makatulong ang information na ito para mas ma-maximize ninyo ang inyong benefits. Ingat kayo lagi at sana ay lagi kayong healthy at masaya. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay naging malinaw para sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa SSS pension ninyo. God bless you all at Happy New Year sa inyong lahat.